Hello beautiful people! For today's video, samahan niyo ako. Tara, Tokyo tayo! Kasama ko pala ang aking mga kaibigan, sinadya talaga naming magyasming apat for today's gala. At pumasok na nga kami sa JR bus station na ito para bumili ng ticket. Medyo may kamahalan din ang nabili naming ticket, pero ang bus pala na sasakyan namin ay may second floor. Sa totoo lang, first time naming sumakay sa ganitong klaseng bus. At bago makasakay, kailangang i-scan muna ni Kuya Driver yung mga ticket namin. At dito pala sa Japan, lahat ng driver ng public transportation ay nakasuot ng uniform. Kaya ang bongga nilang tingnan, diba? After nga na ma-scan ni Kuya Driver yung mga ticket namin, sabay-sabay na kaming pumasok. At natuwa kami kasi ang upuan namin ay sa may second floor. Ito nga pala ang itsura ng loob ng bus. Maganda siya at in fairness, napaka-komportable ng upuan. Pero dahil sa excited itong si Bubita, mali pa ng naupuan. Reserve seat pala yung naupuan ko, buti na lang mabait yung may-ari. By the way, gabi pala kami bumiyahe. Nakaalis kami sa Nagoya mga around 10:20 at after na ang higit 6 na oras na biyahe, nakarating na din kami dito sa bus station ng Shinjuku, Tokyo. Kaya lang, medyo napaaga pala yung dating namin. Kaya umikot muna kami sandali sa loob ng bus station na ito. At naghanap na din kami ng lugar kung saan pwede kaming magpalit at mag-retouch. Siyempre, dapat maganda sa trip na ito. Char! At after nga naming makapag-ayos, dumiretso na kami agad sa sakayan ng Densha papuntang Shibuya para sa unang sadya namin. At ito na! Nakita na din namin sa wakas ang famous dog ng Japan, si Hachiko. Pero hindi namin in-expect na itong statue pala ni Hachiko ay maliit lang. Gayunpaman, ang dami pa ring turista ang pumupunta dito para lang magpa-picture. Isa kasi ito sa pinakasikat na tourist spot na pinupuntahan dito sa Tokyo. After nga naming magpa-picture kay Hachiko, sa kabila lang nito ay ang famous Shibuya Crossing. Umaga pa lang kaya konti lang yung tao. Pero kung mapapansin ninyo, sa mga video na nakikita natin, parang ang laki-laki at ang lawak ng crossing na ito. Pero sa totoo lang, maliit lang siya na tawiran. At itong si Inday, feeling turista. Kaya ayan, naging rampadora muna sa Shibuya Crossing. At habang naglalakad nga, hindi ko napansin na nakatingin pala sila sa akin habang naglalakad. Sorry na po. Wow! Sure. Nagmamaganda lang naman po ng konti. Natatawa na nga kami kasi hindi na namin mabilang kung nakailang tawid na kami dito. Paulit-ulit kaming bumabalik. Nga pala, huwag niyo nang pansinin yung malalaking binti ni Inday. Proud igorota yarn. At dahil nagutom kami sa pabalik-balik na pagtawid, naghanap na nga kami ng makakainan. At dito kami sa Gusto Restaurant kumain, malapit lang ito sa Shibuya Crossing. Di na kami nag-isip, pare-parehas kaming in-order para walang share-share. Char, gutom na gutom yarn. At after namin kumain, lumakad na kami ulit, pero papuntang train station naman. Naisipan kasi naming apat na puntahan ang Statue of Liberty ng Japan. Isa pala ito sa sikat na pinupuntahan dito sa Japan. Tuwang-tuwa nga kami nung nakarating kami dito kasi ang akala namin, statue lang makikita namin. Malapit lang pala ito sa dagat kaya ang ganda-ganda ng view.
Laking pasasalamat namin kasi nung pumunta kami dito, konti lang yung tao. Kaya syempre, chance na namin to para makapag-picture ng marami. Isa ito sa pinakagusto ko sa tuwing namamasyal, yung ako yung kumukuha ng litrato o kaya ako yung kinukuhanan. Katulad nito, pap, sino ka dyan? Char! Sige lang Inday, push mo yan. Tiis ganda kahit ang init-init na. O ano, kaya pa? Siguro karamihan sa atin, ito yung pinakagustong-gustong ginagawa sa tuwing namamasyal, no? Kagaya naming OFW, yung may mai-upload na pang malakasang picture para sa social media namin. Sa ganitong paraan din kasi kami nalilibang after ng nakakapagod na trabaho. Deserve din natin to. Habang paalis nga kami sa lugar na ito ay nakita namin itong malaking letra ng Tokyo. At as usual, ito na namang si Inday, papicture ng papicture. Pa-cute pa ng pa-cute, akala mo naman cute. Char! At ito na nga at sumakay ulit kami ng densya papunta sa susunod naming pasyalan. Ang sumunod pala naming pinuntahan ay ang tinatawag na Team Love Planets dito sa Tokyo. Ito yung isa sa pinaka-highlight ng gala namin dito sa Tokyo. Sabi kasi ng mga kaibigan namin na nakapunta dito, ang ganda-ganda daw dito. At pagkadating nga namin ay bumili kami agad ng ticket kasi medyo hapon na kami nakarating dito. Bumili na nga kami at ang entrance fee for adult is 3,200 yen. Medyo nagulat kami kasi mahal pala ng entrance fee pero nandito na kami kaya no choice na. At ito nga pala yung itsura ng entrance pass namin. Pumasok na nga kami at pumila. At ito na naman si Bubita, dire-diretso ang pasok. Hindi niya alam, kailangang i-scan pala yung entrance pass bago makapasok. Habang nakapila nga kami, inorient muna kami kung anong gagawin sa loob. Bago pala makapasok ang lahat dito, kailangan nakapaa. Dapat maikli ang pantalon or mas maganda kung naka-short. May matubig kasi na kailangan daanan. Ito palang Team Love Planet ay isang museum kung saan makikita ang iba't ibang uri ng artwork. Kagaya na lamang ng artwork na ito. Pagbungad namin, manghang-mangha kami. Wow! Kasi feeling namin, dinala kami sa ibang mundo. Di nga namin alam kung anong tawag sa itlog na ito, basta sa isip namin, itlog ng alien. Yung content ng artwork daw na ito ay nagbabago yung kulay. During daytime, ganyan yung kulay niya. And then, after sunset naman, nag-glow siya ng ibang kulay. Pero sayang at hindi na namin naantay. Bago nga pala makapasok dito, required ang lahat na magsuot ng tsinelas. Kaya sa entrance pa lang, meron silang slipper for all. Kaya kung mapapansin nyo, ganyan yung suot lang namin. After naman namin dito, ibabalik din namin sa entrance yung tsinelas bago kami pumunta sa ibang parte ng pasyalan na ito. At ang sumunod naman naming pinuntahan ay itong floating flower garden. At ito, pumila na nga kami kasi ang dami-dami palang tao. Lahat ng mga bulaklak sa artwork na ito ay mga iba't ibang uri ng orchids. Ang ganda-ganda talaga dito, kaya naman para masulit yung binayad namin, pumila ulit kami ng pumila para makapasok dito. Wala nga talaga kaming masabi kundi ang ganda talaga dito.
At dahil may oras pa nga kami ay naisipan naman naming lumabas after naming mag-check-in sa hotel. Sinubukan namin pumunta dito sa Akihabara, nagbabaka sakaling bukas pang bilihan ng mga gadgets. Sabi kasi ng iba, mura daw yung mga gadgets dito, kaya nagbabaka sakali kaming may bukas pa na bilihan. Pero sayang, wala kaming naabutan. Kaya para hindi masayang yung outfit namin, lumipat kami ng ibang station. Hahanapin naman namin yung pinakasikat na Skytree ng Tokyo. At hindi na nga kami nagsayang ng oras at bumili kami agad-agad ng ticket papunta sa location ng Skytree. Nakarating na nga kami dito sa station ng Skytree. Ang problema, hindi naman namin alam kung saan yung entrance. At dahil wala kaming makitang mapagtatanungan, ang ginawa namin, linibot na lang namin itong floor na ito. Ang hindi namin alam, nasa harap lang pala namin yung daanan. And finally, nahanap na din namin sa wakas ang entrance. Yun nga lang, hindi na kami bumili ng ticket. Masyadong late na din kasi ng gabi. Kaya naghanap na lang kami ng area kung saan pwede kaming magpa-picture na ang background ay itong magandang Skytree na ito. At bago nga kami umalis sa lugar na ito, naisipan namin sumayaw muna ng TikTok. At pagkatapos nga nito ay agad-agad din kaming bumalik sa aming hotel. Kailangan pa namin kasi magpahinga for our next gala. Sana po nag-enjoy kayo sa video ito. Thank you so much and watch out for the next video. See you in part 2!